pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Efren Paljorina, humahalili pansamantala kay Kuya Dan Andrew, ang inyong regular host sa Ehemplo. Ito po ang palatuntunang naririnig at napapanood sa iba't ibang mga himpilan at social media platforms ng FEBC Philippines. Dito po ay pinapakilala ang mga kababayan nating Pinoy sa iba't ibang mga larangan ng trabaho, ng buhay, ng komunidad. And we're happy to introduce to you our guests today. Pero just before we do that, gusto kong ikilalanin at i-welcome kayong mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang mga himpilan ng FEBC sa Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay naririnig sa 702 DZAS, yan, dito sa buong Mega Manila. Good morning po sa inyo. At kung kayo naman ay nakikinig sa pamamagitan ng social media, baka hindi morning so whatever time it is, greetings na rin mula sa amin. At ang ehemplo ay naririnig din at napapanood sa mga himpilan sa Kabisayaan, sa DYVS, 1233, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Gayun din sa mga himpilan natin sa Kabikulan, ang DWAY, Care 104.3, The Way FM. Yan ay sa Legazpi City, sa Albay. Then of course, andyan din sa Santiago Isabela, ang ehemplo sa DZMR 1143 kilohertz. Yan po ay sa Santiago City mismo. And then, para sa inyo mga nakikinig sa Mindanao, nandiyan din po ang ehemplo sa DXAS sa 1116 Zamboanga City at sa DXKI Coronadal City 1062. Yan po naman ang your friendly voice of South Central Mindanao. Naririnig din ang ehemplo sa Davao City. Yan po ay sa pamamagitan ng ating himpilang DXFE sa Davao City. Thank you for joining us, Davao. At syempre, andyan din tayo sa Quezon, Palawan, sa DZRK 106.3 Radio Kapit Bisig. Maraming salamat sa inyo mga nakikinig sa pamamagitan ng inyong mobile app na FEBC PH Stream. Kung wala pa kayo niyan, be sure to download the Android or the iOS version para madali ninyong maririnig ang mga programa ng FEBC. At doon po ay makikita rin ninyo ang mga broadcasts sa iba't ibang social media platform ng FEBC. So thank you for joining us. Make sure you join us every week para dito. So dito po sa ehemplo sa araw na ito, like I said earlier, ang pinapakilala lang natin dito ay mga kababayan natin. Pero pinili po namin itong mga kababayan ng ito kasi meron silang kwento. At ang Pilipino mahilig sa kwento, di ba? So kukwentuhan nila tayo ngayon. Sa araw na ito, dadalhin tayo ng ating guests sa taniman.
sa palayan, sa gulayan, kung saan yung kalahati ng ating food cycle, food security issues ay nagaganap. Yung pagpapatubo ng mga ito, pag-ani, hanggang sa makarating sa ating hapagkainan. So dadalhin tayo ng ating mga guests ngayon sa ehemplo doon sa mundong yon, ang mundo ng mga farmers natin. At ang ating guests ay walang iba kundi sina Ace at Andy Estrada, founders ng Rural Rising Philippines. Kung hindi pa ninyo naririnig ang pangalan niyan, by the time we're done here, tiyak kong hindi na ninyo ma-unlearn ang Rural Rising Philippines. Si Ace at Andy Estrada ay mula pa sa Baguio City. Sila ay nagsimula noong 2020 sa kanilang advocacy na sa gitna ng pandemya ay binuo nila ang isang advocacy, ang isang nagtulak sa kanila para to do something while others are during the pandemic, siyempre nagkukulong sa bahay dahil hindi makalabas and then started working from home. Meron silang nakitang opportunity not only to work para kumita kasi sanay sila sa business work, but they saw an opportunity to help our kababayan din. Yun ang kwento nila today. Paano nila ginawa yun? Ang dami-daming mga gumagawa ng mga ganyang advokasya. Well, unique ang kanilang model. Business model bang matatawag yun? We'll see. Ito pong Rural Rising Philippines ay isang model ng pagtulong sa ating mga kababayan kung saan gumagawa sila ng tinatawag nilang rescue buys. They buy stuff at rescue prices. Hirap na maintindihin na, hayaan ko na lang sila ang magkwento noon sa ating pagkukwentuhan. Rescue buys through Rural Rising Philippines. Sila po ngayon ay makikita ninyo, mababasa, matututunan ninyo ang kanilang mga ginagawa sa pamamagitan ng kanilang social media presence. Sa Facebook, mayroon silang 41,000 members, 180,000 followers. So, hindi po biro ang ginagawa nila kasi nagre-resonate sa ating mga kababayan. People are drawn to this. At kayo rin, siguradong meron at merong mangyayari as you listen and as you watch. So, ito po ang ehemplo. Tampok sina Ace at Andy Estrada ng Rural Rising Philippines. Kami po ay magbabalik. And when we return, makikilala po ninyo sila. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. At nagpapatuloy po ang ehemplo. Kami po ay nagagalak na dito kayo para makilala natin sabay ang ating mga guests sa araw na ito. Sa ating episode ng ehemplo kung saan tayo dadalhin sa farm nina Ace at Andy Estrada, founders ng Rural Rising Philippines. Welcome to Ehemplo, Ace and Andy. Thank you, Sir F. It's good to have you. Ito ay first time na magkatagpo tayo sa ganitong pagkakataon. And then your story, and of course the story of media and broadcasting, promoting what is good for the Filipino, yun din naman ang journey namin. So, ito yung takdang panahon para tayo mag-cruise ng landas. Simulan natin doon sa the start of Rural Rising Philippines. Hindi naman ito ang start ng inyong professional careers, hindi ba? Hindi po. Nagsimula yung Rural Rising parang aksidente noong Mayo 2020.
We are educators in Baguio City. Tapos nagpost kami ng something on social media, yung mga problema ng farmers na hindi nakakabenta dahil po nag-lockdown ng Baguio City. And then that post went viral. Parang it touched a nerve during a time na maraming takot dahil may pandemya, maraming gutom dahil malang bilihin. Nag-viral po yun, and that was the start of Rural Rising. Isang post sa Facebook. Wow. So, ano yung laman nung post na yon? Oh, yes. So, we were walking in the palengke ng Baguio City. Nakita namin. I think, toward the end of March. Ang naalala ko noon ng EECQ. Ito po sa Baguio City, EECQ. And maalala niyo po, si General Magalong po ang aming mayor, who was the contract tracing czar. So, natural lang po na maging ehemplo siya ng paano ba i-implement ang policy noon sa quarantine system. Yeah. So we saw mga kamatis at ibang gulay like cabbage, truck, at saka bulto-bulto na ipinamimigay na lang ng mga magsasaka, mga nagtitinda kasi walang bumibili, kasi wala pong nakakaakyat. Anong nakikita po namin sa mga bali-balita na yung mga farmers hindi po makapasok sa Baguio dahil every town is blocked by checkpoints. So, hindi po gumagalaw ang gulay. So, we posted that and then nag-viral and then people said, dalhin nyo sa Metro Manila at bibilin namin. Tulungan natin sila. That time, the only way we could bring vegetables down is using government trucks from the Benguet provincial government. Narent namin yun. We placed the produce in there. Nakalusot sa checkpoint. Nabili sa Metro Manila within 30 minutes. Na binagsak namin sa EDSA. Sa mga waiting shed. Mga waiting shed. And we continued doing it, parami ng parami, palaki ng palaki ang volume, until finally, before we knew it, umabot po kami ng 20 tons. That was our turning point. 20 tons. Wow. Gaano karami yung una? Truck. Parang tatlong tonelada po. Parang 3,000 kilos. Tapos akala po namin parang twice a week. And then biglang, kailangan pa dito sa Cavite, kailangan dito sa Las Piñas. So we started knowing people through Facebook. Yung mga hindi namin po talaga Facebook friends asking or connecting with us, and we started knowing the farmers. So every time we buy a produce from a farmer, we talk about him, yung pagod niya, yung hirap niya, yung mga nalugi niya. We write about that. We talk about the produce, kano kaganda, and sayang naman ko itatapon. And then we post those stories online at tuloy na nagpa-viral din. So, hindi lang yung virus ang kumakalat noon, kundi yung mga stories na to. It captivated people to want to do something during time na everyone was feeling helpless sa bahay-bahay. At ang mga farmers, wala silang voice at that time kasi ang buhay nila nandun sa pagpo-produce, pag-ani, and then waiting for somebody to buy. Exactly. Opo, yun yung naging yung traditional proseso. Na-disrupt yung prosesong yun. Tatanim siya, mag-aantay siya ng trader para kumuha or mangkat. Pero nawala po yun nagkaroon na disrupt nga po yung sistema. Yes, that's right. So, social media ang platform ninyo. Since you have an educator's background, yung mindset ninyo is to tell people, teach people, i-communicate ito. Parang timing yung pandemic, people were on their screens the whole day. Yes. So, yung simulang yun, was that something that you anticipated ay lalaki? Dadami? Not at all. Not at all. In fact, the first time na interview po kami, si Ace pa nga nun sa Christine Babo, and he was asked, what do you call yourself? O si Ace Estrada ng ano bang pangalan ng... NGO ba kayo? Hindi po. We are the accidental vegetable dealers, sabi namin. Wala pa kami pangalan. And tawanan. But over time, as we started saying now, we have to get serious. We are actually doing something to help in our way. We called ourselves Rural Rising Philippines. Okay. And yung deep in you, there must have been something na nagtulak sa inyo to do this. Kasi pwede namang nag-post. Ang dami nagpo-post din. Ang daming nagpapaviral ng kanilang mga post. Pero hanggang doon na lang, masaya na nakalibo-libong nagpa-follow. Pero you did something beyond that. Ano yun? Saan ang galing What yun? triggered it? Saan ang galing yung drive na yun? I think
frankly, since wala po kaming background, zero background po sa agriculture, it was, we went to the usual route. Nagpunta po kami ng trading post. Kumuha kami ng gulay doon. Hindi po kami marunong mamili. We just relied on somebody. No, ano ba yung maganda? Ito yung order ng mga tao sa Manila. Kami po mismo, walang kaalam-alam. And then we started seeing yung, there were signs na, di ba, may mga instances na, bisan the farmers, we thought, farmers ang kausap namin. Sabihin na dadali nito, hindi nangyari yun, or ganitong quality, pero hindi pala. And then, we learned these things little by little, and very slowly, until we realized, wait, what is beyond? What is beyond this trading front? Then we started talking to the farmers. The real farmers. And then we discovered something, and that, I think, prompted us. Yes. There must be something we can do beyond just buying from them. Okay. Or buying at the price that was declared. Yes. And so we saw that there was something deeper and beyond it. Yeah. Napaka-cryptic naman. Sabihin mo na. merong underlying. Yeah. Okay. Well, nagkaroon po kasi ng ganun, and then may nagme-message sa amin, sir, sa akin po nyo binili yung hindi pa po ganito yung binayaran. price. Hindi pa po binayaran. And then okay, wow, bakit naman? So tawagin namin yung kausap. So siguro what Andy's trying to say is yung mga traders ang nagdetermine ng price ng mga produkto, hindi farmer. So yung mga first farmers na nakausap namin, ang sasabihin sa amin, kayo po magkano kuha nyo? Hindi sila sanay sa tanong namin na magkano nyo po ibibigay. Yeah. So now we're able to buy from the farmers right now, present day, at their cost to grow, plus a profit that would allow them to plant again. Sila nagsasabi ng presyo. And right now, we're able to give it so much cheaper sa mga merkado sa Metro Manila. Kasi essentially, we have cut out the middleman, the layers of middlemaning sa produkto. Wow. Na-imagine ko kasi kung saan lumilipad yung isipan ko. Yes. So ano ang sakop nitong inyong mga nire-rescue by mga gulay at prutas lang ba sa ngayon? Sa ngayon po, yes. Okay. But we are also started going into rice. Pero yun nga po, medyo masalimuot po ang mundo ng bigas. And wala tayong storage masyado for that. Yun po. Yan ang kailangan doon. With vegetables and fruits, yes. hindi masyadong kailangan ng storage. Yes. Kasi mabilis gumalaw. But more importantly, our goal is to really set an example na kung ang ordinaryong tao, kagaya namin, can do something to help a few farmers, multiply mo yun sa ibang tao na kaya rin gawin ito, hindi naman po ito mahirap, then perhaps magkakaroon po ng impact over a wide area. So, may mga gumagaya po sa Rural Rising. We're happy to see that. Kasi pinapublish namin kung sinong farmer kami bumibili, anong lugar nang gagaling. And may tinatawag pong Rural Rising Effect. Parang Ruri effect. Noong una po hindi namin naintindihan yun. Medyo, frankly, there are two sides of the coin. Yung sinasabi ng Ruri effect. Yung iba po, since nagkaroon ng parang campaign or awareness dun sa situation, nagkakaroon ng demand, therefore tumataas ang prices, which is good for the farmer. Sometimes naman, hindi masyadong magandang epekto dahil po kami baguhan, so papasok po kami sa isang transaksyon na talagang meron na silang kausap. And then yung mga dating bumibili sa kanila, medyo nagtatampo. Doon na lang kayo sa Rural Rising, hindi na kami bibili sa inyo. At sometimes we wonder whether we're helping or not helping at all. But and hindi naman lahat ng farmers pwede namin pagbigyan every time may harvest kasi ang dami pong tumatawag. Okay. So, sa ngayon, dahil nagsisimula pa lang, simula, no? 3 years na yata. 3 years na. In a way, baby steps pa rin. Yes. But, ang layo pa ng lakbayan. Where do you see this going? Ano yung susunod? Right now, with the pandemic almost over, you can think na everything's back to normal, ang aming mga negosyo. We've asked this question, do we continue? Every day we Kasi ang pangako nila nung 2020, 2 months lang ang lockdown, and now 3 years later, we're almost back to normal. But then again, gaya na sinabi ni Andy sa inyo kanina, we feel very happy to do it kasi may satisfaction
in this, para kaming nakakatulong ang feeling namin. Okay, so hindi ito co-termino sa pandemic. Okay. Kasi yung sinosolve na problem nito ay hindi yung pandemya, kundi yung plight ng mga farmers natin at yung sistema na umiral na because wala halos mas maisagot ang mga farmers pagka lumapit na ang mga traders. Ito ang offer ko sa iyo, you take it or leave it. Yes. So parang no choice sila. Yes. We don't imagine how we're solving the problem, Sir F. We're only able to impact yung farmers na tinutulungan namin. Yung particular Sabi nga ni Andy, one debt at a time, mababayaran yung utang for that particular harvest. One farmer at a time. One farmer at a time. For us, that's enough. Kasi sino ba naman kami? We're a family, kami lang dalawa, mga anak namin nagtutulong. Plus yung mga membro na nagpa-power sa amin. Behind us. Ayun. One farmer at a time. Ang galing. Right. Gusto ko yun. Kasi hindi siya ambitious and yet, alam mo, yung vision is very, very clear. Rural Rising. Dapat siguro yun ang inuna natin. Ano? Sino ba nag-suggest ng pangalang yun? Siyempre yung babae. Ayun. Siya yung matalino sa dalawa. Well, mas maganda kasi siya kaysa doon sa accidental vegetable dealer. So, okay, I admit. And ever since naman po, like I think panahon po yun ng kakampanya ng ating pamahalaan tungkol doon sa pagbabalik probinsya nung panahon pong yun. Sakto naman ganito nangyari. It just makes sense kasi yung panahon pong yun ang talagang kumakain or makakakain lang, hindi naman po yung maraming pere. Kasi nung panahon pong yun, kahit marami kang pambili, there's really a scarcity. Like, hindi ka naman pumupunta ng grocery, nakakatakot. So, the countryside really supported and made sure na we're still gonna survive. So, okay. Kuha ba ito ng mga farmers? Do they see the vision? Gets ba nila yung gusto ninyong makitang mangyari sa kanilang buhay? Ang vision po namin sana po sa Rural Rising is in the next few years, we will be able to see more farmers na debt-free and sustainable at alam po nila na merong kaya nilang i-project yung kanilang buhay bawat taon, hindi bawat taniman. Ang nangyayari po kasi ngayon parang sugal. Ang farmer magtatanim pero yung kanyang kamay naka-cross, nag-hope na sana jumakpat ako sa tanim na to. At hindi bagyuhin. At hindi ma-attack ng mga insekto or magandang presyo by the time naaani ako. So, wala pong kasiguraduhan. They're living by the day. Kung bukas na harvest ko at tamaan ko yung magandang price, then bawi ako. Pag hindi, talagang ganyan. So, ganun po ang buhay ng ating magsasaka. Kaya ba nating ipangako sa kanila yung at least for a year, at least for 5 years, for 10 years, kaya ba nating magtulong-tulong para mapangukuan sila ng mas magandang hinaharap? That's the vision. And so, ang tanong po niyo, Sir F, kung kuha ba ito ng ating mga farmers, naiintindihan ba? Honestly, hindi pa po kami nakakaabot sa level na magkakahawak kami ngayon at sige, puntahan natin yung ating vision na yan. Wala pa po kami doon. Nandun pa rin po kami sa rescue model. Tatawag sa amin. Alright. So, okay. Gusto ko yung Rural Rising kasi ang dating sa akin noon ay you see something coming out of the depths of affliction, tapos gusto niyo makitang talaga magsimula na makita natin within our generation, our lifetime, yung pag-angat sa buhay. Gusto natin makita na itong mga farmers na ito, mawala yung pagka-cross ng kanilang fingers, pero maging definite yung kanilang nakikita for the future. That's right. Sa simula pa lang, kitang-kita na natin yung pagiging example ng Rural Rising. Ehemplo siya talaga. Like you said, meron ng ibang gumagawa ng similar aspects din itong inyong ginagawa. Magkakakilala ba kayo? Nagkikita ba kayo? Nagsasanib puwersa ba kayo?
Or is that in the landscape? Nakikita, yes. But you see, every project, every rescue is a project para sa amin. And kung saan lugar, binanggit nyo kanina sa mga station IDs ninyo, almost all of those places pinupuntahan namin. Kabikulan, nakarating na kami sa Isabela, Northern Luzon, Visayas. Tapos Guimaras, Visayas. Sino mang farmer na tumawag, we try to find a way to help by giving a good price, by setting up the logistics. So parang wala na pong time makikonnive or makitulong sa mga ibang grupo. We just do it. Kami dalawa ni Andy, we're nimble, so we make the decisions by the minute. We don't know ano po schedule namin tomorrow. Unless merong nagsabi na interview tayo kay Sir F. But we wake up every morning and we see messages from farmers. Iba-iba. Sir, patulong sa text, at least 10 sa Facebook page. Anong kaya natin? Tapos titingnan namin, is it realistically possible na puntahan? Napakalayo. Minsan, may humingi po ng tulong namin, medyo masama po yung loob namin, hindi namin napagbigyan. South Cotabato, medyo hindi naman lugi, kundi by the time na umabot po rito yung kanyang gulay, parang hindi na rin magugustuhan na ating... Kasi we have to balance po yung quality ng produce na darating sa members. Yes, gusto nilang tumulong, pero gusto rin namin bigyan sila ng good quality. Ganyan para po. maging kaaya-aya ang kanilang helping experience. Alright. Sige. So, wala kayo necessarily a strategic plan na may kalendaryo. What you have is a moral compass that tells you how to decide from day to day. What we can do and what we can do well, we will do it. Ayun. Yan po naman unang bahagi pa lang na ating kwentuhan. Medyo napapasarap ang kwento at alam ko na kayo, lalo na kung kayo ay nasa isang agricultural community or meron kayong kakilala sa mga probinsyang mayroong ganitong sitwasyon sa kanilang buhay, you will not want to go anywhere else. Stick lang kayo dito sa Ehemplo. Sa pagbabalik natin, makakausap pa natin sina Ace at Andy sa kanilang mga dadaanan pa, mga nakikita nila in the future for rural rising Philippines and for our farmers. Magbabalik po ang Ehemplo. Sa pagbabalik ng Ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. At nagpapatuloy po ang Ehemplo. Ngayong araw ay kausap natin sina Ace at Andy Estrada. Sila po ang mga founders ng Rural Rising Philippines. Kung na-tiyempohan po ninyo yung unang bahagi ng Ehemplo ngayong araw na to, nakilala po natin sila bilang mga dating educators based in Baguio. Napasok sila dito sa isang uri ng pagtulong na talagang nakatutok sa sitwasyon the plight ng ating mga magsasaka. Particularly, yung mga nagtatanim ng gulay at mga prutas. Nabubulukan, minsan di matukoy ang dahilan, pero here is Rural Rising, ang movement na ito na pinangungunahan ni Ace at Andy Estrada. At gusto nating sabayan siya doon sa proseso na dinadaanan ng mga farmers as they seek to earn a living from their farming. Napaka masalimuot po nitong agrikultura sa Pilipinas. Napakayaman nating agricultural country, and yet so many challenges still remain unresolved para sa mga farmers. Rural Rising is one of those solutions na nakikita nating nakikreate ng dent dito sa sitwasyon na ito. So, Ace, Andy, itong ginagawa ng Rural Rising Philippines ay talagang mayroong specific na gusto ma-accomplish kasi merong specific na tinatry isolve.
Yung lumantad sa inyong problema was the plight of the farmers na hindi mabili ang kanilang produkto during the pandemic. At ngayon, meron na ang bumibili ng produktong iyon. At ang Rural Rising, nga ito ang inyong ginagawa. How does this affect the rest of the sectors surrounding the agriculture sector sa ating bansa? Ang mga traders, ang consumers, paano sila natatouch ng ginagawa ninyo, and in what way? Before the pandemic, Sir F, we're teaching also e-commerce and entrepreneurship. May word na tawag dyan, it's called disruption. So you can see na yung ginagawa namin is not the norm, and it's disrupting the way that people do business in agri. Yung farmers, how they find the buyers, yung mga buyers, how they deal with the farmers, yung consumers, where they buy the produce. Lahat po yung nagbago, at least as far as Rural Rising is concerned, their dealings with us. Yan po. So itong nakita nating mga sitwasyon at nakita natin sa mga social media posts, news, videos, ay nabubulok ang mga harvests along the roadside. Yes. At talagang yun lang ang nakikita, yun lang ang snapshot. Yun ang natatanim sa isipan ng mga tumitingin. They don't see what else happens after that picture was taken. Yes. Para sa farmer na naglagay ng kanilang mga panindang para mabulok na lang, ang bigat nun. That's true. Ang pag-asa nila, kikita sila doon . How is Rural Rising changing that narrative for the farmers? Well, I think it's important po na banggitin natin yung mga pagtatapon at pagkakaroon ng surplus ay prevalent nung una at pangalawang taon ng pandemic. So sa 2023, we are seeing less and less of that. And in fact, we have shortages now. But to go back to that, for our farmers, sir, ngayon ko lang nga nalaman na ang isang cropping season pala, minsan dalawang beses lang buong taon. So imagine yung heartbreak for the farmer to see go to waste. Meron po kasing sistema na sabihin natin, ba't kasi sabay-sabay nagtatanim? Ba't kasi sabay-sabay nag-harvest? Mahirap ding sagutin . Kahit ang gobyerno sinasabi, dapat may programa, dapat may schedule. Hindi po, siguro po dahil napakalawak ng ating bansa, napakaraming tao, napakaraming farmer, nasa 10 million po ang ating magsasaka sa Pilipinas. At ito po ang nagko-comprise ng poverty sector natin, which is very ironic. Kasi sila yung bubuhay sa atin para kumain. And yet sila yung hirap na hirap. And I'm not talking about po yung mga talagang malalaking farms na talagang hektarya at mayroong makinarya. We're looking at these farmers na nasa malayong lugar na ultimong pagdala ng ani nila papunta dun sa daan para pumunta pa lang sa bagsakan. Napakalaking challenge na po. So yung tanong ni Sir F, Papa, yung tungkol doon sa how are we able to touch or impact yung mga proseso ng agri. Frankly, napakaliit. Anong sinasama? We're just scratching the surface. Halos, even at how many tons have we had? Have we been able to rescue? 3 years later, we estimate mga 3 million kilos na po ang rescue Rural Rising. Okay. But that's still the surface. We're just scratching it, and the problem remains. Now, we're still a rescue buy, and we are still starting to work with the farmers on a deeper level. Makisabay kami sa tanim sa kanila, patubig nila, mga pabuto, saka mga pataba. So we work with them so they can plant, hindi mawala ng pag-asa, so we can buy at a good price. So this is what we're doing. Nakikita ba ninyo ang darating ang panahon na hindi na kailangan ang Rural Rising? Na hindi na kailangan ng rescue buyers? Pag nakikita the rescue natin buy, hindi yes. Hindi, yung
Do we see it? Opo. We wish. We wish hindi na tayo, wala na tayo sa rescue buy model. Yes, we want to be able to be a guaranteed buy. Ayun. Garantisado na yung presence ng rural rising na may bibili sa tamang halaga at merong pag-asa lagi. Yeah. Yun po yung aming vision from the rescue buy model to guaranteed buy model. The rescue buy takes a lot out of you, Sir F, emotionally. Kasi yung mga farmers, hindi lang magme-message, kundi magpapadala ng video ng produktong tinatapon, umiiyak sila, nakikiusap, nagmamakaawa. Isang producer magmamakaawa para mabenta yung kanyang produce. That's heartbreaking. Wow. So, from rescue buy to guaranteed buy, mukhang that requires a building of relationships para yung both sides, yung producer at yung buyer, trader, ay mayroong pagkasunduan. Hindi kami magpatutubo ng sobrang laki na talo ka naman. So, ang gusto nating makita, pati nga government is able to step in and say, yung hindi na maganda yung ginagawa ninyo, gano'n. But ang nakikita ko lang ay yung sinimulan ninyo ay parang pabuto na rin. Nagtanim kayo ng isa, pagka yan ay lumago. Not only will others follow suit, pero meron din kayo makikitang more sustainable model. Exactly. Kasi kung rescue lang kayo ng rescue, ay yung ba talaga ang kailangan? Hindi ba talagang... At nandiyan ang problema kasi rescue kami ng rescue. Parang band-aid solution lang kasi ang rescue Ayun. Yes. We need to have a cure for the problem. So, ayun po. Ano ang naging impact naman ito doon sa mga kumikita sa present system of allowing profits to be built into the pricing? Our efforts are still very small to make an impact. I'm sure hindi pa po kami threat sa current system. Though meron po kami na-encounter na, yun nga po yung nabanggit namin kanina, hindi namin sigurado kung nakakatulong ba tayo. Kasi minsan, dati nilang kausap yun and hindi na ngayon. Or at least at one or twice na tulungan namin siya. And medyo magkakaroon ng retaliation, kumbaga. And sasabihin, doon ka na lang sa rural racing. Okay. But speaking of threat, kung local, kung minsan may na-encounter kami mga middleman who magbibitiw ng salita o magpapasasabi sa amin na, kayo, rural rising, kung papasok kayo dito, hindi na kayo makakalabas. Ganun. Yeah, so... Like parang puputokan namin kayo, words like that. So, I would say, hindi na kami makakalabas, magbibiro lang ako ng konti. Alam ko kung ano yung sagot ko. Ayoko. Alam mo? So, tatawag kami ng tulong sa mga friends natin from... Yeah. So, kung minsan makikiusap kami sa friends in the army to say, pwede nyo kaming tulungan na mag-rescue. Can we borrow trucks? Escort. Okay. Trucks. Yung truck po ng army yung nagkakarga ng mga kalabasa para po dalhin sa Metro Manila. Okay. And then, kasi we're a family and I'm a family man and ayaw ko yung expose yung aming pamilya sa danger. So, pag ganun po, it gets too difficult or dangerous, we go to other places to help. Okay. Ano naman ang bright spots na nakikita ninyo sa story ng rural rising itong mga first few years na ito? Ano yung nag-encourage, nag-inspire? Dami. My farmer, naggawa siya ng house tour, nakapagpatayo siya ng bahay niya na gawa sa hollow block, hindi pa tapos, wala pang furniture. Sobrang saya, sir, ito pong nabuo namin sa pagbili niya ng mais. Napaulit-ulit. Kasi ilang beses din po kami pabalik-balik doon sa community na yun, nakapagpatayo ng bahay. Or I think very proud po kami ni Ace dun sa fact that because of us nagkakaroon po ng way. Yung marami pong gustong tumulong dito sa syudad papunta po sa rural areas. Yes. And that's the bright spot. I feel yun po yung pinaka favorite part ko, yung naitatawid or naiko-convey po namin yung tulong. Yung message. At saka yung message and yung tulong na physical, financial, dun sa mga kapatid natin sa rural areas, galing po sa mga generous and kind people po na may aabot, may spare para sa kanila. Hindi lang pera yan na pandagdag,
Kuminsan, papadala sila ng mga damit, pagkain, sapatos, gamot. And yung mga truck namin, walang laman pupunta dati. Punong-puno siya ngayon ng mga even used furniture, mga used pots and pans. Yes. Babagay sa farmer. So pagdating namin sa farm areas, yung mga farmers pipila, kukuha, tatawa, iyak, and binibidyo namin, sinishare namin sa members. Just such a good feeling na what you're doing is beyond just doing rescue buys, but it created a grassroots effort. We became the conduit for good. The kindness industry, kumbaga ang tawag niya. I call it the kindness industry. And it's amazing. Hindi po namin na-realize yung depth nung kindness ng tao until we got into this. Ang nasa balita, kasi laman ng balita, laman ng usap-usapan, ay yung mga nangyayaring hindi maganda. Yung pag-dominate ng mga may pera, yung malalaki, may kakayanan para mag-manipulate ng prices. So yun ang laman ng balita. Yun ang parang nagbibigay ng dark clouds over this whole issue. Para bang ganyan na lang tayo. And yet to hear stories katulad nitong mga nangyayari sa mga farmers natin ay para bang sinasabi natin, hindi pa tapos ang boxing. That's right. May pag-asa pa. Meron pa. Yeah. The bright spot too is the understanding ng mga membro pag ang produkto na dumarating kuminsan are not the best. Medyo mahabang biyahe, nag-start silang mag-wrinkle or mabulok. And the members say, no, you don't need to refund. You don't need to replace. We're here to help the farmers. We understand. And yun namang mga kung tinanong nyo kami, maraming listahan kami talaga, sir, ng bright spots. Kasi because of this thing, sometimes bibili po yun nila, no? Yung mga members bibili sa amin, and then sasabihin, i-donate na lang. Bibilin to donate. So binibigay namin sa mga Lala Move and Grab drivers, communities like Tatalon, mga Children's Hospital. Meron pa kami mga street boxes where we give a whole box of fruits, mga 10 kilos each, to an individual street dweller, and we take a video. Paano sila iiyak at saka talagang magpapasalamat sa members. Napakalaki po yun na bagay na pakita namin. Wow. So yung response ng tao ay nandoon. Kailangan lang nung ma-draw out yung response na yun. Because kindness begets kindness. Exactly. I think people want to help. Just need to know how. Yeah, that's what we found out, and we are very thankful. And sabi namin is, if there's anything that came out so good from the pandemic, this is. So you asked us kanina, gusto niyo ba kailan kayo titigil? We cannot. And we don't want to. We also draw from this kindness. It makes us happy to be with people who genuinely want to help. Yes. Mukhang nakikita kong parang tanim ito na nagsimula and then habang lumalago, nagbubunga, nagsasanga-sanga at nagkakaroon ng iba't ibang mga branches ito. Ang sarap makinig ng mga kwento kasi kwentong ng tao to ng mga kababayan natin na nakakaranas ng kindness na yan. And it's so good na kayo ay talagang binigyan ng opportunity to be a part of their story. At who knows kung saan dadalhin ng Rural Uprising ang kanilang Rural Rising po, yung uprising iba po yun, baka marentag tayo. Rural Rising nga pala, talaga nga nasa bibig na talaga ng Don't worry, sir, it's not the first time. Uprising. Yung uprising is different, ha? No. So ang Rural Rising Philippines there you go. ay talagang mayroon at mayroong concrete na impact sa ating mga kababayan. Alam natin na ang bawat isa ay may kwento at ang mga kwentong yan ay hindi natin maririnig ngayon lahat. But who knows, years after this, saka natin maririnig yan. Okay. Kausap po natin ngayon ang mag-asawang Ace at Andy Estrada. Sila po ang founders ng Rural Rising Philippines. Ito po ay maaring hindi pa nyo narinig o baka meron kayong kilalang mga farmers na na-touch na ng kanilang ginagawang advokasya at concrete steps to help with rescue buys, especially nitong nakaraang ilang taon. Itutuloy po natin ang ating pag-uusap sa ating huling bahagi ng Ehemplo.
Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Kayo po ay nakikinig sa Ehemplo. Thank you for joining us. Dito po ay kausap natin si Ace at Andy Estrada. Sila po ang founders ng Rural Rising Philippines. At kung kayo po ay kumakain ng gulay ngayon, hindi malayo na ang kinakain ninyo ay ani ng isang magsasaka na natulungan sa pamagitan ng Rural Rising Philippines. Pero dito po sa ating pinag-uusapan ngayon sa Ehemplo, ang ating focus dito ay yung buhay ninyo at yung inyong vision at yung values na inyong inaalagaan. A vision for a common good para sa lahat, and your part is to do what you can to express kindness. Yun ay napakahalagang mga bagay na dapat talagang matularan ng lahat. Kayo ay ehemplo dahil dyan. Alam ko na hindi intentional. Tayo ay magiging ehemplo ngayon. This morning, yes, we will rise to become examples of good behavior. Yes. Hindi ganon. Pero ito, ang journey ninyo, naikwento na ninyo. Ang dinaanan ninyo, mga challenges and all the things that you have told us, nagpapakita na mayroong consistency sa inyong story, sa inyong narrative. How does one become that? Nagiging ehemplo kayo, isang model to be followed, to be imitated. Paano nagagawa yon ng isang tao? Rural Rising, we don't know. Sometimes they say na you have to find your passion and you follow that. Ito po yung pandemya, it actually showed us our passion. Passion found us. And we're just following it and it feels good. Siguro Andy has a deeper, more reasonable response to that. Tama po sinabi niyo, Sir F. You don't wake up and say, today I'm gonna do good and be an example. Yeah. It doesn't happen that way. Ito yung situation na sinasabi namin, bilang negosyante, natural po yung aming values, aming behavior, aming mind, the way we think. It's not about, I'm gonna get up and put up a business, so I'm gonna, be the greatest person and not make money at all. This is so different from what we were built to be, honestly. But it's also, sometimes we see, ang swerte natin, no? How can we even stop? How can we even think of not doing it again? People around us are so kind. We owe it to them. We owe it to the farmers kasi now we see the problem. You don't just, ano ngayon? Anyway, natulungan na kita once. Now, you gotta do something. Ano ba yung mas malaki na pwedeng makatulong hindi lang si farmer na ganito? Paano yung bayan? Paano yung mamayan? You just become more thoughtful. Yes, you just change. Yes, you have values. Frankly, pag hindi ka naman talaga makabayan, it's not easy to do it. But every day, having to speak to people, very kind people, yung mga tao hindi ka kakilala, tapos sasabihin sa iyo na thank you for what you do. Your family is doing the best. It's just no reason for us to stop. Mukhang kayo rin ay nakakita ng example in other people. Yes. Sila ang ehemplo. Ang magsasaka, kamukha po yung magsasaka. Minsan, hirap na sila. Ang sasabihin, Sir Ace, dinagdagan na po namin ng 200 kilos. Yeah. Ibigay nyo po doon sa mga taong binibigyan nyo. Nakikita po namin sa Facebook, namimigay po kayo ng gulay dito sa barangay na to. Or sa Mayon, yung tinamaan ng Mayon. Bigay nyo po yung
2 tons na lang po yung binibenta namin. Yung 1 ton po, pamigay nyo na rin po. Or Sir Ace, birthday mo pala, bibigay kami 200 kilos para pamigay mo sa Tatalon. Yeah, And you just wonder where this kindness comes from people who need it most. Okay. Sila ang ehemplo. Yun po ang totoo. Napakagandang sagot nyo. Ngayon ko lang narinig yung sagot na yun. Because hindi ka naman pwedeng maging ehemplo like an island all to itself. Ikaw ay pumipick up din ng mga nagagaya mo at natutularan from other people. Ang dami ng tanong sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon sa Facebook, sa YouTube. At paano natin sasagutin yung kanilang tanong na halos marinig ko ngayon? Paano naman kami makakatulong? Yes. What is it that they can do? Kung ako tatanungin nyo, mag-join sila sa Rural Rising Facebook group at sa mga Instagram pages namin para doon nila makita yung mga pagkakataon na tumulong at humingi ng tulong depende kung sino po ang nagtatanong. Palaki natin yung grupo para magkaroon tayo ng more power to help. Yeah. Okay. Naging malaking pasasalamat ko po dito sa panahon ngayon na nagkaroon kami ng oportunidad, ang pamilya namin magkaroon ng role para makatulong. Siguro po, one thing is appreciate po natin yung pagkain, yung nasa lamesa. Bigyan po natin ng dignidad yung ating mga growers ng food by not wasting food, by appreciating po yung labor nila. Bago po Rural Rising, hindi ko rin po naiisip, saan ba nanggaling to kinakain kong to? Hindi ko po yun, honestly, binayaran ko to, kakainin ko. Pag ayaw ko na, tama na. Pero now, nakita ko po yung hirap, yung pagtitiis, tsaka yung pag-iintay, at yung mga frustrations po ng ating mga farmers. Naging respectful na po ako sa anything that I see. Dapat hindi natin sayangin. Wow. No words. Yan po ang ehemplo natin ngayon na mga tao na tumutulong and yet sa kanilang pagtulong, hindi nila inaalis yung papel o bahagi na na-play sa kanilang buhay ng ibang tao para sa kanila. And the inspiration na patuloy na nakukuha nila from the people they help. Maraming salamat, Ace, Andy. Maraming salamat. Paka-inspirational nitong time natin for me, personally. Ngayon ko lang narinig tungkol sa Rural Rising Philippines. Titingnan ko na yung Facebook page. Join our group. Instagram ninyo. and be our ehemplo too. Yes. Okay. Maraming salamat. At kayo po, kung mayroon kayong kakilala na ang kwento nila ay dapat din nating ma-share sa iba, please let us know. Dito po sa Ehemplo, you can text us directly 0999-223-5675 o kaya 0916-296-6620. Pwede rin kayo mag-email sa dzasinfo@febc.ph at yan po ay mapipick up ng ating staff. So sa ngalan po ng ating mga nakasama sa pag-produce ng Ehemplo today, Brian De La Cruz and Aroel Mendoza. Ako po naman si Efren Paljurina, pansamantalang nagpapaalam sa ngalan po ng anyong regular host na si Dan Andrew at nag-iiwan ng ating pabaon sa inyo regularly, nagpapaalalang saan man at kailanman sa kahit maliliit na paraan maging mabuting ehemplo ka, kaibigan.